Welcome to Love Lines. Good morning Philippines and hello world, araw ng linggo. Kaya tara, sumba tayo. Huling linggo ng taon. Ano ba ngayon? 29. Nakalimutan ng petsa. Yung nasa relo ko medyo makulimlim kaya hindi ako nagpayong. Mahangin-hangin. Oh no, maambon. Maambon. Kailangan magpayong. Ayan. Maambon, sinisipon nga ulit ako kakatapos ko lang uminom ng gamot, kakatapos lang sisipon na naman. Oh my gulay. So need more vitamin C. Tuloy-tuloy naman ang vitamin C ko Okay, so shout out all my Galaxy of Super Love Stars sa aking mga channel members, sa aking mga video viewers, super chat senders, super sticker senders, maraming salamat at sa lahat ng subscribers. Happy New Year! Merry Christmas! Happy New Year to everyone! God bless you all, mga. Kailangan laging may baon na payong kasi hindi alam kung kailan babagsak ang ambon at ulan. Ayan, umaambon na. Can you see the ambon-ambon? Kaya ako ay nagpayong. Kaya mong get up ni Love Lines Junior. Nakabistida pero naka-leather shoes. Kakaibang leather. So that's the OTD. The OOTD for the day. Oh. May tao. Aga-aga ka. Medyo maaga. Hindi pa naka-aga yung halo. So it's almost 9 o'clock pa lang. Kaya wala pa yung harang. And hi, kuya. Bawat miyembro ng pamilya na mayroong ama, ina, at anak. Kaya mga kapatid, kung ating pong titignan, kung ating pong balikan, yung pamilya, ito po ay bumubuo sa tinatawag natin nanay at nanay at mayroong anak. Pag sinasabi ko natin pamilya, ito po ay composed of mother and father, daughter or son. Pag sinasabi naman natin na live-in partner, sila po ay nagsasama na hindi kasal. Pag sinasabi naman natin na mag-asawa, sila po ay kasal sa simbahan at sila po ay walang anak. Kaya ang pamilya, kahit ano pong gawin natin na justification na kung ano-ano man, ang pamilya, the fundamental aspect of family, ay tinatawag natin mayroong ama, ina, at mga anak. Kaya nga, ito po yung nakakalungkot sa kapanahonan po natin ngayon. Marami pong umuusbong na mga ideolohiya, marami pong umuusbong na mga bagay o na justification na pag magsama, okay lang, pag magsama ang dalawang tao, na hindi kasal. Mayroon din pinag-iigitan ang kanilang rights, kumbaga, na sinasabi, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Mayroon din iba na tinatawag na kung ano ang gusto nila, yun ay dapat masusunod. But remember, always remember, the fundamental aspect of a family na mayroong tinatawag pagkain nanay at
nakikita natin ngayon sa ating mga pagbasa, lalo na sa ating Ebanghelyo. Nandiyan si Maria, si Jose, at si Jesus. Minsan tayo po tayo expression na tinatawag natin Sos, Maria Jose. Okay, hindi po natin napapansin na ito pala ay pagtawag ni Jesus, Maria, at Jose. Panay na mga. Pinapagaganda po itong paalala sa bawat isa sa atin tungkol po sa pamilya, tungkol po sa mga makakante sa buhay, na ang pamilya, sinasabi ng Katekismo ng Catholic Church, ay isang maliit na institusyon o tinatawag naman na maliit na simbahan. Sa pamilya, dito pa nag-umpisa ang tinatawag natin pananampalataya. Na ang pamilya o mga magulang ay dapat makikita sa kanila yung tinatawag natin pananampalataya. At ang mga magulang dapat mabuting halimbawa sa pamilya, nagpapunta sa simbahan at dala-dala akay-akay ang buo pamilya. Pag ang pamilya po, ang magulang po ay hindi marunong sumimba, pag ang pamilya po ay hindi marunong pumunta ng simbahan, sigurado ang laki ng mga bata ay walang Diyos ang mga iyan. Para laki ng mga bata, walang kinikilala ng Diyos. Kaya maganda din po ang paalala po sa ating propeta sa ating mga pagbasa na binigyan din niya ang tinatawag nating mga magulang po natin. Sabi po ng propeta sila, ito po minsan ang binibigay ko ng mga binibigay ko na kaya sa mga nag-umpisa sa akin lalo-lalo na yung mga kabataan. Sabi po ng propeta sila, mga anak, pag tumanda na ang inyong mga magulang, huwag niyo silang bigyan ng sama ng loob, huwag niyo silang lapastahanin. Pagkos, sila ay ang pagpasensyahan at unawain. Dahil kung sila ay yung pinagbiguran, kayo po ay nagbabayad ng inyong mga kasalanan. Di po ba? Napakaganda. Napakaganda kung saan. Sa mga bata ngayon na walang kaundangan na sagot sa puti na kanilang mga magulang. Sa mga kabataan ngayon na wala nang iniisip puti ang kanilang mga sarili. Kung ano ang gusto, dapat ang masunod. Paalaga, ipropeta sila. Palimanin at mahalin dapat ang mga magulang. At sinabi din po sa ating Apostol San Pablo sa ating ikalawang pagbasa. Ang sabi ni Apostol San Pablo sa ikalawang pagbasa, para sa mga ina, mga ama, at para sa kanilang anak. Sabi ni Apostol San Pablo, mga babae, pasama kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. At sa mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, mga inyong asawa, at huwag silang malupitan. Hindi sinabi ng Panginoon na mga lalaki, dagdagan ninyo ang inyong mga asawa. Sabi ng Panginoon, araw-araw po, na mahalin, paglikuran, at alagaan ninyo ang inyong mga asawa, babae. At sa mga babae, pasako po, huwag kayo magiging mga sa mga babae, pasako kayo sa inyong mga asawa at huwag ninyo silang malupitan. Dahil mayroong mga babae na mas matama pa sa kanilang mga asawa sa lalaki. At ang pinakamaganda dito ay para naman sa mga anak. Paalala sa mga magulang o sa ama na huwag pagalitan ng gusto o ng nangis ang mga anak. Baka maghina ang kanilang loob. Baka magkaroon ng tinatawag ng low esteem at wala nang ibang ito pa kundi
umaasa na lang sa mga magulang. Ang lahat ng ito mga kapatid ay paalala sa bawat isa sa atin na dapat meron pa rin respeto. Kumbaga, meron pa rin pag-unawa sa bawat isa. Meron pa rin pagpapahalaga at pagpapahal sa bawat isa. At yun po ang ipinapakita sa atin ng ating ibang video sa pamagitan ni Jesus, Maria, at Jose. Si Maria, si Jose, at si Jesus ay pumunta sa Jerusalem. Panahon ng Misa. At yun po ang nakaugalingan. Dala-dala nila si Jesus para magsaya, para mag-iista sa kanilang mga kamag-anak o mga kaibigan doon. Ngunit, si Jesus, hindi na alam, pagkatapos ng pista, ay umuwi na sila. Akala nila, bumalik na si Jesus. Kasama ng kanyang mga kaibigan o kaibigan. O kaya naman, mga kamag-anak. Kaya, ang mga magulang ni Jesus, nagtanong-tanungan kung saan ang kanilang anak. At hindi nila malaman o makita si Jesus, kaya ang kanilang ginawa ay bumalik sila sa Jerusalem. Yun ay masasabi natin pagmamahal ng ina. Una naman. Pagkatapos, pinanap nila roon, hindi nila matagpuan. Pumunta ko sa templo. Ang doon nila nakita, nung makita nila na mga sila sa ginawa ng aming Panginoon. Dahil siya ay nagpag-usap sa mga eksperto doon sa batas at sa tinatawag natin lumang tipan. Kaya nung makita nila, sabi ni Maria, anak, bakit ganito naman yung ginagawa sa amin? That is what we call respect. Balisa-balisa kami sa pagkaganap sa iyo, nandito para at ang sabi ni Jesus, hindi ko nagalit si Jesus. Ang sabi niya, di po ba inyong alam na dapat ako ay nasa bahay ng aking ama? Maganda po yung pagkasalita. Maganda po yung pagsabi ng aking Panginoon. That's what we call love. Pagmamahal na mayroong respeto sa kanilang pag-ulan. Pagkatapos, dito, nagsabihin po ni Jesus, pinalakunan, ang sabi sa ating Panginoon, sila ay uuwi na. Sumunod si Jesus. Sumunod siya sa kanyang mga magulang. And that's what we call pagsunod sa kalpugan ng kanyang mga magulang. At pagkatapos noon, sa panigin ko ng ating Ebanghelyo, ang sabi, lumaki si Jesus na kinalulugan ng Diyos at ng mga tao. That is what we call blessing. Blessing, dahil na pinapakita niya na mayroon siyang respeto kaya alam niya na siya ang Diyos. Pangalawa, hindi lamang respeto kundi pagmamahal sa paghanap ni Maria at ni Jose na matagpuan nila. Nirespeto pa rin sila ni Jesus, nirespeto nila si Jesus, at si Jesus ay nirespeto sa kanila at pinapakita ng pagmamahal. Sumunod si Jesus. Pagkatapos, ang biyaya at grasya ng Diyos ay nag-uumapaw sa aming Panginoon Isang Kristo. Siya ay pinalulugan ng Diyos, ng kanyang Ama at ng mga tao. At ito rin po ang ipinapakita sa bawat isa, lalo-lalo na sa mga kamag-anak o sa kamag-anak o sa kamag natin sa buhay, na pag ang pamilya ay mayroong pagmamahalan, pag may respeto sa bawat isa, mayroong pag-uunawaan sa pamagitan ng pagsunod, tayo po ay dalugan at biyayaan ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos ay pag-uumapaw at pag-uumapaw sa ating mga pamilya. At ang pinapakita nito ay dapat sa mga anak, sa mga magulang, sa mga na nandiyan pa rin yung pagmamahal, respeto, at pagkakalaga sa kawalan sa. Kaya, ang ating Panginoon Jesucristo
may hawak na banal dahil sila po ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Banal dahil sila ay pinalulugan ng ating Panginoon. Kaya sa pagpatuloy po namin na wala na pagkiliwang ito, ating po hiningi sa Diyos ang kanyang pagpapala, lalo-lalo na sa ating mga pamilya, na ang pamilya ay sinusulo sa pagiging ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa pagpatuloy po natin, pagkasal po natin, ang mga pamilya na natin ito, ang pamilya na nagkawala ko pa, ang pamilya na nakikilala. Pagpatuloy po natin. Asan na yun? Saka na ulit. Uy! Saan pupunta? Uwi na. Abot pa tayo? Aabot tayo at lang sa So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.